ye were made a blazing stock, both by reproaches and afflictions, and partly was ye became companions of them that were so used. For ye had compassion of me in my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods, knowing in yourselves that ye have in heaven a better and an enduring substance. Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Sabay-sabay. But If ye we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong salita, Panginoon. As we touch this topic, Panginoon, about us, Panginoon, provoking each one of us to love and good works. I pray kayo po turo sa amin, Panginoon, in a way na ito po yung ma-absorb namin at gagawin namin. Kung ano man ang hadlang, Panginoon, sa mag-give courage sa bawat isa, gumawa ng dapat namin gawin, umiwas sa dapat iwasan. Kayo po rin ang magturo sa amin kung paano, Lord. Kayo naman po ang may tataas din. Sakaling kami maglumago at matuto at gumawa ng inyong mga kalooban. So, tawarin niyo, Lord, kami sa mga pagkakataon, Panginoon, ang hina. At even namin ma-touch yung mga bagay na dapat iwasan po, Lord. Pasensya na po, Lord. Sorry. May mga ganun talaga. Natutunan din namin sa iba. Saan man yan. But may we realize na your church, Lord, ay worthy of all the glory, Panginoon. But before that, kami po ay mag-mature nga po, Lord. Kami po ay ang expectation, Lord, sa amin ay mag-mature at mag-mahalan. And therefore, Panginoon, ito yung mga kasutupuran namin, matutunan muna, then ma-apply. Salamat po, Lord, again kayo pong magkagabay, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good afternoon po sa lahat. Hindi pala ako So, ngayong hapon po, wala si Rain kanina, no? Pero, hanggang mo na lang bad. Sinalala rin pala ako, pwede natin dito pa sa mga bata. Maganda yung channel ni nabanggit ko na ba sa inyo? Yung, tama yung sa mga bata, yung science. Si Dustin, ilalang ba yun? Smarter Everyday, yan. Maganda yun. So, para magamit din natin isang maganda yun. Marami kang makukulot din eh. Okay. So, title po natin yung gabi, o hapon, Provoke to Good Works. Ganun lang kasimple, no? Mainit. Okay, provoke to good works. Tingnan ko anong kailangan natin eh. So, okay naman kayo. Masyadong loko-loko dito, no? Wala na. So, pero, to be even better, sabi nga siya, nagpapay tayo ng mas walang lugar. Magkatiwala tayo ng Diyos ng malaki-laki. Dahil tayo po, pupunuin natin yun. Kaso, pag tayo, hindi tayo maayos, wala yun. Nahihirapan tayo. No? So, ang church na may handa sa ganun, alam natin kung paano i-handle. Parang sa mga kumpanya na pasukan ko, alam ko agad yung katayuan ng Do iba-iba rin ang lakas yan. Yung iba doon, parang hindi ka handang tanggapin mga ganun eh. Hindi naman lahat, pero may mga ganun. Siguro, tingin sa'yo, threat or something, or ito, ano na naman to eh. Tawag dito, syempre, alam na, magpapasweldo, di dagdag gastos to eh, mga ganun. So, hindi ganun sana tingin natin sa bawat isa. Ano naman yan po yan eh, no? Sabi nga nila, kaya hindi tayo nagmamadali lumaki kasi tulungan lang yan. So, kung konti tayo, konti lang kaya nating effort, medyo malalaki. Kasi minsan kailangan mo talagang malaki. Paglagay ng malaki. O marami. So, kaya yun lang tatapik natin. So, provoke to good works. Pag sinabing provoke, minsan negative yan. Pero hindi naman, no? In a way, udyukan yan. Tingnan natin. Pero alam ko, adalas negative to eh.
Grabe yung provoke, parang gusto mong mang-away, di ba? Sige nga. Parang inuudyokan ka nga. No? Depende kung saan kayo inuudyokan. Kaya dito sa ating context, maganda. Provoke good works to call forth a feeling or action, no? Evoke. To stir. Yan. Gusto mo, nga, kahit yung pinagpapaawit ka, so gusto mo maayos yung spirito natin, masaya, masigla. So, ikaw yung mag-aano nun. Pag ikaw mismo yung malungkot, inaantok, susunod lahat yun. Ganun po ang leader eh. Kahit saan, di ba? So, pag ikaw naman, nakita ng anak mo, sipag mag-aral, kaya di ka sinungaling, di ka tamad, nakakahawa po yan. But especially itong insight, sabi siya, insight to anger, insight. So, para mong pinoprovoke nga. So, yan yung medyo negative, pero sa context natin, pwedeng positive. Okay? So, ako kasi, madalas ko nakikita yan sa ating ngayon, provoke. Talagang madalas negative. Yung, yan. Gusto mo away, parang ganun. Pero yun nga, pwede rin yan sa positive. So, sa positive, ano ba yung good works? Define natin, ano ba yung mga magbuting gawain? Kasi nga, yung negative, away, pinoprovoke mo, hiwa ka mo yung tenga, o kaya, tingnan mo ng yung iba, pag mababaw kasi yan, mga kalabaw, nakakita ba ang kalabaw na nag-aaway? Bata kami, gano'n sa probinsya eh. Takbo ka na pag may nag-aaway gano'n. Totoo naman kasi di mo alam, mga subog nun. Nagkatinginan lang eh, gano'n. Kalabaw ka ba? Hindi gano'n kalabaw eh. So ano ngayon yung punta tayo sa mga good works? Ano yung mga magandang bagay na dapat gawin natin? Dami, no? Isa-isa natin. Ikaw muna, Bad. Soul winning. Tulungan. Malakasan. Ate May, dami niyan. Hindi kayo maubusan. Ano yung mga gandang gawain? Basic lang, no? Kahit saan. Ate May. Ano po? Mabuti po, mabuti. Ano yung gusto natin gawin? Maganda. Ano nga po yung advice? Ano po? Pagsawayin. Okay. Ayan, mga bata. Kailangan sitahin, sawayin. Tama rin yun. Si Marge? Huwag mag-bully. Ano yung maganda doon? Yung dapat lagi lang friendly sa yung pagkakaisa. Okay, pagkakaisa, yan ang generic. Bad. Mag-aaral. Bible. Ano yung mga magandang bagay na dapat ating ginagawa? Yes. Ito, may mag-church, mag-soul winning, may unity, sitayin yung loko-loko. Example nga. Napakarami. Sa ng Bible, kasabi lang eh. Ayun. Hindi pa rin specific. Yan na, Daddy. Kaibigan. Aiden, Mabalikan ko yung mga bata, Julia. Mag-aral ng mabuti. Risha. Makinig sa magulang. O, Richie. Mamaya ka na, yung mga bata. Sanda. Ano nga example? Yun nga yung nag-usapan. Ano? Isa natin, no? Gabihin tayo.
Oh, balikan kita Sandra. Sa Pame. Galangin. Paano masabing ginagalang? Yun. Yan na. Huwag mag-boyfriend na maaga. Amen! Amen! DM. Maglinis. Yan, mga ganyan gusto ko lang mga simple lang. Okay? Ano? Makisama. Huwag makisama, ha? Sa magandang bagay. So, generic, makisama nga saan? Pero okay yan makisama, no? Ibig sabihin, huwag sama-samang bagay. Ibig sabihin, may mga minsan di ka gusto, exactly yan, cooperation, no? Pray. Like, okay, maging model sa isang mukha. Ano nga ano? Wise. Gusto ko specific pa. Umalis tuloy Sandra. Balikan kita, ha? Rain. Concern. Pake, ha? Pake. Concern, no? Ayusin natin yung ano. Yun. Pati sa boses, oh, mature. Yan, no. Exercise. Physical. Ganda yan. Physical health. Tama po yan. Ikaw. Encourage. Stephen. Stay happy. Bilisan mo, uy. Ano? Sinabi na ng health eh. Sinasuggest dito si Ma'am Jo, ano, narinig mo? Narinig mo? Smiling face daw, happy. Totoo yun. Sabi nga sa inyo sa Jollibee, di ba? Hindi lang sa Jollibee, kahit saan yun. Dapat mag-ano ka nga sa Jollibee. Day, ano ka? Sana? Read your Bible, nabanggit na. Aral, read, pray, nabanggit na rin. Ang hirap eh na. Yun! Ano kabaliktaran nun? Yan! Sandra! Huwag magpa-late. Tama. Sa school, ha? Saka sa church. Essie. Wala pa rin. Ay, ikaw, Richie. Si Ryzen. Ano daw? Mag-umiyak. Parang lamig. Basically, alam niyo na, ano? Utang ka sa akin, ha? So, yun. So, yung mga bagay na yun, maganda nga yun, eh, di ba? Kahit yung health na yan, nabanggit ko sa inyo, matulungan niyo ako dyan. Kasi kahit sa encouragement lang, salita. Okay? Yung magandang bagay na yun, minsan, hindi nangyayari or kulang. Yeah, soul winning, kulang. Meron naman, minsan kulang. Yung pray, di ba? Ano pa? Walang awit kanina, no? Walang nagsayang awit. Bigyan ko kayo ng 1 million, eh. Anong example? Maganda yan. Tama yun. Ngiti, no? Yung nakaka-encourage. Yan din. Yung sa love life. Pag maganda yung love life nyo, parang inspiration kayo. Amen. Hindi yung love life na sa Hollywood, tsaka sa anong kabaliktaran ng inspiration? Distraction, eh, di ba? Kaya iba, nang babay kasi yung pelikulang napanood nila, ganun. Nagkita lang ng ganyan, mamaya, sila na. Sa magandang bagay, yan, kalusugan. May matalino, may nagsabi ba? Wise, no? Maturity, yan.
So ngayon, gusto natin mangyari yun sa atin at sa ibang tao din. At ang actually, mas topic pa natin dito, kasi yun ang ginagawa natin dito eh. Ang gusto ko talaga ditong matutunan natin, yung sa bawat isa. So kasi ako yung ginagawa ko na sa inyo yun, obviously. Diba, tinuturo kung ano yung gagawin. Pero maganda, sabi kasi dyan sa ating text, yung pinaka-text natin dyan is sa verse 24 ba yun? 24, no? And let us consider one another to provoke. So, lahat tayo, no? So again, hindi daw kilala yung writer ng Hebrews, pero parang Paul talaga eh. Nabanggit niya nga rin, nakulong din siya, no? So, ang ganda, tayo-tayo na, no? Na hindi ako lang dito, itong oras na to, doon kayo mag-encourage, mag-aral, mag-healthy, sabi ng mabuti, maging matalino, at kung ano-ano man. Ang maganda niyan po, para kumpleto tayo, matibay tayo. Ako mismo, ma-encourage nyo. Sabi nga sa inyo, umattend lang kayo, maaga. Nakaka-encourage sa akin yun. Lalo pag nagmamature pa kayo, maayos na pang-asawa nyo, mga ganon. Nakaka-encourage yun, no? So kaya, how to provoke others to good works. Yan na, meron lang tayong 5. Simple lang to eh. Dito lang tayo lahat sa Hebrews 10, no? Sa 22, sabi dyan, paano natin may mapoprovoke? No, hindi lang sabihan, oy, kumanta ka. Ito pala yung gusto ko sabihin, yung sa'yo mapoprovoke. Kunwari, ano yung gusto mong bagay na mag-aral? Pwede yung sabihin, mag-aral ka. Pero na-provoke ba siya? Medyo kulang eh, di ba? Kasi alam natin, pag-aaral, minsan tinatambad yung iba. Kailangan mo parang udyukan talaga. So, yun. So, sa ganung example, paano mo ma-udyukan na mag-aral? Ginawa ko lang kailan lang, di ba? Ano? Sabihin mo yung mga advantages, pag ikaw ay nag-aral mabuti, talino ka pa, masaya, interesting ka pang kausap, tapos meron ka maayos na trabaho, marami kang option, marami kang... Ano pa yung udyukan natin? Mag-love life ng ano, yan. Paano yan? Ganda yan. Yung ibang church, may dati pala dito tayo, di ba? Meron tayong program nung yung sa love, courtship, and marriage. Meron, nagpirmahan pa tayo nun eh, doon. Niloko tayo na iba eh, no? Dapat, ano, hindi banda kaya natin. Tama ba? Naalala ko tuloy. Anong year yun? Naabutan mo ba yun? Ikaw? Oo. Bago lang kayo na, no? Oo. Sandra, kailangan ulitin natin yun. Trisha, hindi niya pa inagutan yan. So, nagpirmahan kami noon. Sila pala. Tama ba? Nakalaminate ba yun? Oo, naalala ko yun. So, pag nakita ng mga kapatid mo, si ate ganyan, ay maayos na babae, maayos na lalaki, di ba? So, malaki yung chance na hindi sila, di ba, mag-iisip sila, no? Di ba, mag-iisip ka na nakakahiya na may ate, kuya, kay brad, di ba? At minsan, mas maganda ka, pagalingan pa kayo, di ba? Nari, itong magkakaibigan dito, sino magkakaibigan dito? Nari, si Rain, tsaka si Christian. Diba? Dapat yung pangasawa natin, ganito, ganyan. Diba? So, friendly competition. No? Nandito yung provoke, diba? Ano pa? Naisip tuloy mamaya, sabihin ko yun. Ano yung mga good works kanina? Wala nagsabi mag-tights Ang pakit to, no? Mag-tights ka. Ano pa? Yan, gumising na maaga. Uy, katabi mo pa sa ano yan, iniwanan mo. Di ba? Pagbangon mo na, hatawin mo na kung ano. Hindi kayo malate. Ano pa? Ay, sinabi mo, Ate Jana? Tulungan, yun. So, paano kung natin, ikaw tumutulong ka na, yung iba hindi pa. Sabi mo, alam mo, ginawa ko ganyan, ito yung pwede mong gawin. Sabi mo, naka-inspire ka, ang sarap ng pakiramdam pag nakatulong. Napoprovoke. Ano pa? Yung negative kaninang yung pagtrabaho, paano mo gagawin provoke yun? Yan. So, turuan mo, nabanggit na kanina. So, ngayon, so number 1 na tayo, no? Paano nga natin gagawin yun? So, number 1, sa verse 22, let us draw near with a true heart. Actually, ang ganda ng topic sa Hebrews 10, sa umpisa, no? So, medyo malalim, hindi natin dinaanan.
So about the Lord Jesus, yung ginawa niya para sa atin. Okay? Pero binanggit, itong, nag-umpisa tayo sa 22, mga practical applications na dahil ng Panginoon, niligtas tayo, siya nagsakripisyo sa atin, siya ay banal. Kaya ano naman tayo dapat gawin natin? Kasi alam mo, pangit nung inaral mo lang, tapos ikaw wala kang willing na gawin. So, an application kung banal ang Diyos, niligtas na tayo, ganyan-ganyan. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Okay? And then, ang relate dito sa yung unang part na true heart, ano sabihin ng true heart? Sprinkled from an evil conscience. Conscience, ito po yung talaga nagdedetermine ng tama at mali. No? Kaya minsan nahihiya ka, ayokong gawin to kasi mali to. Ito yung gusto kong gawin. Yung conscience mo nagsasabi niyan. Itong salita ng Diyos, parang lalong tinuturuan lang yung conscience mo. Kasi yung conscience mo, hindi na sinungaling, alam niya na supposedly. Pero minsan kasi napipigilan yan pag puro negative na narinig mo, negative yung mga examples. Yung konsensya mo, andun pa rin yan, pero hindi malakas. Pero pag po salita ng Diyos, yun. So alam mo yung kaya siya yung sprinkled from an evil conscience. Hearts. So madalas pong, tingnan ko, dito nabanggit yun Alam ko dito nabanggit yun sa Hebrews din. Yung, ano ba yung in-sprinkle sa Old Testament? Dugo. Alam niyo yun? Blood. And then, of course, ang blood ay, ang laging nilalarawan niya, di ba sabi sa Bible din, the life is in the blood. Kaya bawal sa kanilang kainin dati yan, no? Ayan yan, mga blood. Purge with the blood. So, ngayon, applicable ba sa atin yan? Sa puso mo. Kaya kapag mag-soul winner ka, siguraduhin mo yung i-deliver mo yung mensahe ng cross. Sabihin, sacrifice ni Jesus sa cross, namatay siya doon, hindi lang siya basta pinatay. Bago siya patay, hinataw pa siya, pinahirapan. Ayun po yung application sa puso sa konsensya. Intindihan niyo ba yun? So again, yung kahit tayo nag-Lord's Supper, di ba? Anong laging banat sa blood? Buhay yun, dumanak. Sabihin, kamatayan. So paano ma-apply sa puso yun? Ayun nga, dapat, point number 1 natin, para ma-provoke natin sila sa good works, is be true, and sabi ko dito, be truthful or true, not liars. So medyo basic, ibig sabihin niya, totoo ka. Kasi pero alam nyo kasi, sa isang ganitong klase ng organization, pag sumobra naman yung tanggapan natin, tanggap kita, ito sabihin mo, masyado mapagbigay tayo masyado. Minsan yung nasanay tayo na magsinungaling. Alam mo ba yun? Ibig sabihin, okay lang, tanggap ko yun, konting kasinungalingan naman Ang problema doon, nakakahawa yun. Amen. So minsan walang masama po na, ba't totoo ba yun? Ganunin mo, pastor, ganyan. So kasi hindi sila mapupok sa good works. Paano sila magiging good? Kung ang espiritu dito, kasinungalingan na. Amen. Nakita niyo ba yun? Kaya sa media, sa politika, ganyan po yan kaya namangha ako kay Villanueva Kung bata siguro ako, maniniwala ako sa kanya So hindi yan, lahat siya may dongis yan sa kamay niyan. Pera-pera yan So nagdrama pa siya ng ganun. Hindi alam na lalo. Si Estrada, ganun din. Pareho-pareho yan imagine nyo sa Diyos mangyari yun. Paano mo ipoprovoke sa good works itong isa, na mga baguhan, yung mga datihan na dito, makikitaan tayo ng maling ehemplo. Amen. Ba't kasi nungalingan yun Kaya ako nag-preach ako dito ng wala sablay-sablay. Tapos nag-amen naman kayo. Di ba? Nangyayari yun Di ba kaya yung mga pastor, kaya tumilalaki rin ang ulo. Kahit ano sabihin, okay, kasi pastor ko yun Kailan pa tayo naging ganun? Amen. Hindi dapat. Kaya, ang point number 1, be truthful and not liars. Pag ganun tayo at parati tayong ganun, observe ng iba, makatotohanan ka, lahat siya mapupubok sa good works. Ayoko magsinungaling, ako yung mga out of place dito, di ba? Number 1 po yan. So, hindi tayo, dito, pabulaklakan ng bibig lang. Do again nabanggit ko sa ulitin ko na lang, baka nakalimutan niyo pa. Ako yung bumabanat dito. Ngayon, kung may kapatid kayo na parang gusto nyo yung banatan, may ginagawang sabihin nyo sa akin, or kung may wisdom naman kayo dyan,
Nakakatandang kapatid naman kayo. Alam nyo mali talaga. Banatan nyo. Ito sakto lang. Pag alam mong di mo kaya, inform nyo ako. Amen? Yan. So, bang katotohanan, number 1. Number 2, paano natin mapoprovoke to good works sa mga kapatid? Sabi sa 23, let us hold fast the profession of our faith. Basic to, no? Without wavering. For he is faithful that promised. Doon muna tayo sa huli. For he, sino yung faithful na nangako? Ang ibig sabihin ng faithful dito ay makatotohanan, pwede rin ganun. Or, yung tutuparin niya yung pinangako niya, faithful. Pinangako niya yan, gagawin niya yan. Okay? By the way, yun nasa soul winning, lagi niyong i-emphasize yun. Kasi kahapon na naman, gano'n na naman eh. Baka naman dito to. Ang Diyos na nangako, manampalataya ka, may giyanak ka ng Diyos. Amen. Hindi mangyayari yun. Ay, oo nga po pala. Ganun po dapat, no? So, ang pinaka-point dito sa 23, very basic, no? Anong kailangan mong gawin? Para ma-provoke yung isang tao, yung ibang tao, yung kapatid. Para gumawa siya ng good works. Supposedly, automatic sa akin, hindi, walang automatic eh. Kaya nga inaaral natin to eh. Para gumawa siya ng bagay na tama. Kung may ginagawa na siya bang tama, itong tamang ibagay naman na iba, ay dapat niya rin gawin. Anong pwede natin gawin dito? Just looking at that. Sabihin ko na lang, be faithful. Yun lang. Minsan, may mga bagay na natetempt ka rin na hindi maging faithful. Generic yung faithful. Ibig sabihin lang, matapat, devoted, okay? Totoo, ganun din yan. Especially yung sabi dyan, without wavering. Yan. May mga bagay na waver ka, parang ayaw mo, parang ayaw. Sa church na lang, di ba? Pumunta ng maaga. Alam mo, pag medyo nangihina na yun, nalilate na, samantalang dati, sobrang aga, di ba? Nakikita niyo iba, late naman yung iba eh, di ako din. Mag-iba, iba naman, matokso sa labas, sobrang tapat mo naman dyan. Diba? Baka naman pwede kang ma-absent, minsan-minsan. Ganun mo ba? Na-provoke sa kabila. Pero pag ikaw nakita ka, di ako na dito. Ang in-example ko rin, di naman ako eh, kayo. Si Sanda dati, laging nandyan. Tapos, kasi baka nagdadalaga to, baka ano. Ba't si Julia dito? Ganun eh. Kaya si ate mo dito. Kaya si, tinatamad si, diba? Alam niyo na, si Mark, tinatamad. Si Prince dito. Kaya ganun lang eh. So pag may maituturo tayo nagtatapat, malakas yung puwersa nun. Amen. Ang problema, walang ibang example. Yun ang problema. Yan. So number 2, very basic, be faithful. Steadfast in the faith. Kahit may yumayanig sa'yo, ano ba yumayanig sa atin? Madalas, problema. Kaso, alam mo yan ang dapat gawin. Usapan sa US nga, mag-aasawa lang eh. Sa Pilipinas, hindi pa nga masyadong sa US, parang talagang temptation sa kanila yung. Kasi sabi nga doon, 51% magde-divorce. Ibig sabihin, mas matindi pa. May nagpakasal ng 10 tao. Yung 5 doon magde-divorce. Yun ang stats sa kanila. Nagpakasal pa kayo. Ikaw, nakakatingin ka doon. Ba't kaya? Tapos nakikita mo, kala nila, gagawin sa Facebook, kala nila, ang sasaya, di ba? Parang kilala namin. Ba't iba na yung apelido nito? Parang meron ba akong iba? Karoon ba ako ng amnesia? Hindi, iba yung tunog ng apelido niya dati. Ngayon, bago na pala yung asawa. Anong gagawin mo? Ikaw din. Alam niyo na, pag materialistic ka, mayaman ka especially, pareho kayo. Ang pinapanood nyo lagi, asa pa ba? Ano bang ngayon? Viva Max, ganun sa amin, project ngayon yung Viva Max na sa amin. Ang ingay niyan. Sinabi ni Bad sa akin kung ano yun. Yun ang pinapanood mo, mura pa, parang ganun eh. Parang 5 piso lang Hindi, meron pang iba eh.
Okay na pinapanood mo. So, yan. Hindi niyang alam yan. Pero, nakakatukso ngayon. Pag nakita ka niya, bakit strong kayo mag-asawa? Bakit parang di mo naisipang mag-ano? Oh, nakaka-provoke din yun. Amen. Mas ang saya-saya nyo, saya ng pamilya nyo. Hinayaya ka mag-inom, baliwa, tinatawanan mo lang. Ano gagawin ko dyan? Pasan yan. Yan. So, be faithful. Ano pa? Sa church, ano yun eh? Church word talaga yun eh. Yan, attend, maaga. Yung suot nyo, dress code nyo. Minsan, problema pa yan ha. Dress code. Ang gaganda nyo ngayon, popogi. Tapos sa labas, iba na ang suot nyo. Eh, nakakita ka ngayon ni kapatid. Oh, iya tayo kasi iglesia ni Manalo nga eh. Pagandaan ng suot yan. Tsaka yung ano yung pinsan ni ano? Sabadista. Oh. Pero iba sa kanila, ganun din naman. Maglabas ng ano, iba na. So just be faithful. Na laking encouragement niya, pinoprovoke mo yung iba. Lalo pag anak mo. Kitang-kita tayo mga anak natin, di ba? So anong sinasabi natin, di natin ginagawa natin. Ano sila dyan? Sabi nga nila, sa statistic to, data to, hindi to nagkakamali. Hindi ko kabisado, pero sabi nila, karamihan na nagdi-divorce, divorce din yung magulang. Hindi lahat, pero madalas. Ganun din kahit sa Pilipinas, kung di man divorce, hiwalay, di ba? Hiwalay ng ano. Pag nanay tatay mo ganun, hindi lagi pero yun nga, huwag natin gayahin kung sakaling ganun. Pero, ang laki ng impact nun. Amen. Ganun din sa church. Nagbilang tayo dito, ilan ang divorce dito? Tingnan yung mga bata, ano? Yan. So be faithful, tuloy natin. Paano pa natin may provoke ang ating ibang tao sa good works? Be truthful, be faithful. And then, ito very basic. Ito yung ating isado niyan, di ba? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some but exhorting one another, and so much the more as you sees the day approaching. Huwag na tayo sa malalim muna ngayon. Tayo sa mababaw. Ano yung dapat mong gawin? Para sila ay gumawa ng good works. Umattend lang. Ang dali naman niya, pero yun nga, kaya nga medyo negative yun. Not forsake. Kasi pag wala ka sa church, forsake mo kami. Parang ganun. Hindi naman eh. Hindi yun eh. Kasi lahat tayo nag-iisip, may time pa ba? Diba? Lalo pag malayo-layo yung panggagalingan mo, may gagawin ka sa school, may gagawin ka sa trabaho, papahinga ka. Parang gera to. Punta tayo sa church. Mag-aaral tayo. Nakinig tayo. Mag-aaral. Encourage ang bawat isa. Oy, si ano, bakit nawala? Oh. So parang ano din yan eh. Nakakita pa yung mga sundalo. Sugod! Yung iba, sugod kayo! Sugod kayo! Ha? Ayos ka. Yan. Hindi nakaka-encourage yun. Kaya point number 3, very basic. Be present. Be there for them. Men, andun ka lang. Ang laki na ng bagay. Imagine nyo kung, pag marami, kaya ganyan yung mga, kahit mga kulto, nagkaka-encourage sila. Kaso mababaw sa kanila. Or hindi naman ligtas. Pero tayo, alisin mo natin sa equation yun. Tayo na mga ligtas. Amen. Natetempt pa rin tayong umabsent minsan, di ba? Pero pag andun ka, si ano, hindi nga umari kahit may sakit eh. Isa nga, walang pamasahe, naglakad eh. Yung mga ganun ba? Ay, bumabaha nga dun, tumulay pa sa ganyan eh. Gymnastic pala. Tumutulay sa ano. So nakaka-encourage, be there. Be there for them. Ito yung sinabi dito, exhorting one another eh. Kasi pag ganyan siya, wala siyang makausap. Pag wala ka, tas wala ka pa. Kasi dumadalas, di ba? Nakakaisip yun, ang lungkot naman dito. Eh kung andong ka, kung medyo mababaw pa yan, mga kabataan, minsan naghahanap talaga yan ng companionship, di ba? Kaututang dila, di ba? Okay, mga tahimik to, pero pag andyan, yung niya, di ba? So be there for them, be there, no? Yung presensya mo lang, napaka-importante. Your mere presence will be encouraging to others to do the same. Medyo basic tayo ngayon, no?
Point number 4. O, dito na lang tayo magtatagal. Kasi ano to eh. Pakibasa niya 26. Ready, go. For if we sin willfully, Sorry, ulit. Ready, go. for if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Ayan na. Nagsabihin nun. Kung tayo ay magkakasala, ano yung willful? Ha? Ito, may lilinawin ako din. Iba kasi ganito, sabi nila. Kaya yung mga repent of your sin, ito yung banat nila eh. Dapat pag-isiyan mo lahat yan, kasi masama naman talaga yung kaso daw, paano pag nagkasala? Hindi naman willful sin yun eh. So, sa Tagalog, hindi ko naman sinasadya, ganon. Yung pag sinungaling mo, hindi mo sinasadya. Delikado po yan eh. So, pag sinabing willful, lahat naman ng definition number 1 ng will pag sinabing will, pinipili mo. Yan. Isa yung isang definition. Willful, ibig sabihin, namili mo, sinadya mo, yan. So, in that sense, lahat ng kasalanan, sinasadya. Tama ba? Ano ka, dinala ka lang ng ano mo. Doon nabanggit din ni Paul yun sa Romans 7, di ba? Ayaw niya, kasi nga naglalaban yung katawan tsaka yung spirito. Yan. So, ayaw ng spirito niyan, yung katawan yung gusto. So, nadala ka, in a way, pwede yun. Pero wag na wag mong i-excuse yun, di ba? Hindi kakasuhan ka ngayon ng ano, no? Bakit mo binangga? Hindi ako, yung aking laman ang bumangga dyan. O kaya, ba't nagnakaw ka? Hindi ako yan. Di ka, ikulong yung katawan mo, pero yung spirito mo, wala ka. Hindi, willful pa rin yun. Pero I believe, ang willful dito is, so, yun yung isang willful sinasadya. Itong willful na to, hindi lang basta sinasadya. Kasi nga, lahat nga ng kasalanan, sinasadya in that context. Bueno, to. Ito yung mga, nilagay ko na dito eh. Point number 4, avoid sins, especially perceivable willful sins. Ibig sabihin yung matindi. Alam niyo yung kunwaring, ano mga kasalanan? Magbigay ka ng kasalanan. Kunwari, nagkalat. Diba? Iba yung nagkalat na, ay nahulog, di na pinulot eh. Iba yung talagang, andyan pa yung teacher mo. Sinadya, maangas. Okay, sinabi na wag mo mura. Hoy, wag kayong magmumura. Minura mo pa siya, nilakasan mo pa. I believe yun ang ibig sabihin dito, willful sin. Okay, kaya iwasan natin, obviously, ng point, para mapubok yung tao sa good works, iwasan mo yung kasalanan, especially yung mga bagay na talagang sinasadyang sinasadya. Yun. Yung, yan. On that context, sana nakuha nyo yung pagkakaiba ng willful sa willful. Pagkakaiba nun. Yung in-explain ko, sinasadya lahat, pero ito talagang, ito, parang saan ko pala nakuha yun? Ito, sabi dyan, after we have received the knowledge of truth alam mong mali, gagawin mo pa ba? Ngayon, for example, ano ba yung mga medyo parang, tulad yan, late. Anong oras na start natin? Official time natin sa Sunday morning, 8:30, Sunday school, di ba? 8:30. Yung panahon natin ngayon, wala na kayong lusot. Kasi nung panahon namin dati, ay, sorry, late yung ano ko eh. Yung cellphone ngayon, automatic yan. Baka din nyo alam. PST yan. International. Nasa select mo lang doon. Alam nyo ba yun? Kaya eksakto yan. Pag 8:01 yun, 8:01 ka rin dito. Nung panahon namin ay na-late. Diba? Wala nang ganun ngayon. So, in a way, parang hindi yung willful, di ba? Pero pag, yun nga. Ay, sorry, nasa na ba ako? Yan yung willful nga, no? So, iba naman, anong gagawin natin kasi? Yung willful, yung ayaw talagang yun, natulog ka, kung kailan maaga bukas, saka ka nagpuyat ngayon. Ayun. Yun yung nakakatisod na sinasabi ko sa inyo, nakakaasar. At yung iba doon, ganun pala yung nga, no? Pakita mo, parang may dahilan ka. Kasi yung dahilan mo, hindi rin dahilan. Hindi tamang dahilan. May gusto ko sabihin doon sa doon sa relos. Ayan, so yung ibang kasalanan, yun, ay sorry na nalita ko kasi traffic. Ayan. Paano kung lalakarin mo lang?
Late ka pa. Amen? So yun nakakatisod yun. So iwasan natin yun. Ngayon, basta paano pag ganun talaga, huwag ka na magsinungaling. Amen? Para, kasi, yung iba, alala ko tuloy yung mga, iba naman daw, namamalimos. Ay, namatay po yung tito ko eh. Next week, ando na naman, namatay po yun. Ang dami mong pinatay ah. Kahit mga sa trabaho, gano'n. Ay, live po ako, namatay yung ganyan. Namatay na nung ano yun. Ay, ano, so, hindi mo na matrack. Na sinungaling. Okay? So, iwasan natin yung mga kasalanan na alam na sinasadya, halatang sinasadya, at madali namang iwasan, hindi mo iwasan. Yan. So, meron pa tayo sub-point dito. Tingnan nyo dito. But, hindi, bago pala matapos yung verse, sabi dyan, after that we have received the knowledge of truth, there remaineth no sacrifice for sin. Lalalim tayo dito. Ano yung sabihin nun? Ito palang Hebrews 10, natandaan nyo po. Sa Hebrews 6, ayun yung reprobate. Ito yung wala ng pag-asa. Ito yung kalaban sa impyerno na. Hebrews 10, tandaan nyo po. Kasi ibang mga wording dito, parang kala mo impyerno na rin eh. Ito yung na, may kausap kami dati yung ganun eh. Yung fiery indignation dito. Oh, kita mo, impyerno yan. Bakit? Kasi fiery, di ba? Sa impyerno, may fire. O di, impyerno yan. Pero hindi lahat ng may fire, impyerno agad. Nag-iinit na galit. Nagbabagang balita. hindi lahat na may apoy is impyerno agad. Huwag kang mag-a-assume ng ganun. Kasi ang context sa Hebrews 10, people of God. Amen. Mga church members, sabi nga, huwag kayong liliban eh. So mga ligtas na to, tapos mamaya sabihin mo, pag hindi sumunod, impyerno. Mali yun. Okay so, isa-isa natin. So kaya sabihin, paano sabihin itong wala ng sacrifice for sins? Para saan ba ang sacrifice, di ba? Para po mapatawad. Ibig sabihin, hindi na mapatawad. Hindi po yung sabihin ito. Yung sabihin lang nito, ang Panginoon nga, nag-sacrifice na para sa'yo. Anong gagawin mo ulit? Anong ginagawa tayo ng Panginoon dito ng scripture. Nag-sacrifice na para sa kasalanan mo, napatawad na yon, tapos uulit-ulitin mo pa, malakas pa loob mo. Willful sin. So, sabihin, parang inuudyokan tayo dito na iwasan yun. Amen. Nabanggit ko kaya, bakit natatawa kayo, di ba? Ito pala yung kalat, bawal magkalat. Ito. O kaya bawal, anong bawal? Mag-ingay, mag-iingay pa. Ang lakas pa. Tapos di ka lang, doon ka pa sa tenga niya. O di parang, hindi na nga asal ka talaga nun, di ba? Naghahamong ka nun. Intindihan, yung talaga ng willful sin dito Pag ganun ka, ano bang gagawin ko sa'yo? Parang sinasabi ng scripture. Ano na lang yung mangyayari doon sa ganun tao? But a certain fearful, so wala nang sacrifice, pero ang sigurado sa kanila ay judgment. Kasi sinasabing fire indignation, hindi sinabi diyang necessarily impyerno. Hindi, devour the adversaries Sa Bible po, kahit sa Bible, sa Old Testament, na-devour din sila, di ba? Yung people of God doon, yung kalabang, ganun din. Ibig sabihin, nilamon. Ibig sabihin, yung judgment sa kanila, parang wala nang kawala. Okay, hindi necessarily impyerno. Okay? But still, nakakatakot yun. Kaya nga yun ang sub-point dito, avoid sin, lalo na yung mga perceivable willful sin, avoid therefore punishment and fear. So, dapat takot tayo. Kaya nag-uumpisa sa bahay minsan, pag yung anak nyo walang takot sa inyo, pinasanay mo, ikaw yung takot sa anak mo, patay ka na. Yan anak mo, spoiled dyan, kasi expect pa niyan, ay magaling din. Kunwari, alam na yung katapatan nila. Tapos yung mga politiko natin, parang inaano pa yung katapatan ng bata, yung tatay, walang katapatang pamamalo. Ganyan ang panahon natin ngayon Ano mangyayari dyan sa mo? Spoiled at magiging, problema ng society. O, sa mga Kristiyano, problema sa church. So, kaya binigyan yung example dito. O ano ba nangyayari kung binabasa mo yung Bible? Anong ginawa ng Diyos sa mga talagang loko-loko? Anong ginawa, sinong kilala yung loko-loko sa people of God doon? Si Dathan na Abiram. Nilamon ng lupa. Anak ni Aaron. Hophni and Phinehas. Pinatay ng Diyos. So kaya winawarningan sila, pag ganyan katindi yung kasalanan mo, hindi natin mapuprovoke yung tao sa good works. Amen. Tatapang yan na gumawa ng mali.
Amen. Kaya binapaalala niya dito, yung mga tao dati, pag may nag-witness talaga dyan, patayan. Literal, patay kasi nakakagulo lang eh. Parang katatapos na natin sa Deuteronomy, di ba? Yung pag inaakay ka daw sa maling paniniwala, masamba ka sa Diyos-Diyosan, ito na yung tunay na Diyos. Pinapatay yun. At ikaw mismo yung una dapat. Alala niyo ba? Oh. Sabi dyan, of how much sorrow, punishment, suppose shall he be thought worthy who trodden underfoot the Son of God. Ito yung sasabi ng iba, kaya sabi dito, reprobate daw doon. Kasi inapakan daw si Jesus. Again, ano po yan? Talinhaga. Kasi parang ganun ang ginagawa mo eh. Pag matigas ang ulo mo, para mong dinidisregard ang Diyos. Talagang dinidisregard mo ang Diyos. And had counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified. O, naligtas siya eh. So, pero tinuring niya ang hindi banal. No, ibig sabihin lang, matindi itong ano to. Yun nga, willful sin. And you're done. So, ngayon, anong point dyan? Again, avoid mo yung mga ganong sin. Para hindi tumapang yung taong gumawa ng mali. At, kabaliktaran of course nun, para gumawa sila ng mabuti. Amen. Last. Ayan, mahaba pa to. So, ulitin natin na how to provoke others to good works. Number 1, be truthful, learn truth, not liars. Number 2, be faithful, steadfast in the faith. Number 3, be present, no? Be there for them. Be present. Doon ka. Okay, yung mahal na mahal ko kayo mga kapatid dyan sa Amerika. So, ganun ka lang. Ngayon, talagang andun ka sa ibang lugar dahil sa importanteng business talaga, hindi makasarili. Okay? Ay, pag wala ka ng pakialam sa kanila, pasulat-sulat ka pa dyan. Wala kang pakialam sa atin, may gumagawa niyan eh. Kapag kunwari, nakakatisod yun, iba inisip, pwede pala yun. Pwede pala yung baka bakasyon lang, tapos bumati ka na lang pag birthday o kaya Pasko o kaya ano. Sabihin mo, mahal na mahal ko kayo, namimiss ko na kayo, andiyan ka lang eh, hindi ko ma-attend. Ano ka, showbiz. Be there for them and then avoid sin, especially perceivable willful sin. Para ma-avoid din yung punishment na nabanggit kanina. Kasi hindi gusto, kahit mga bata, kahit mga magkakapatid daw, yung nabanggit ko sa inyo yung nag-rebelding anak ng pastor, ganun yun eh. Sabihin, uy, alam mo ba si kuya, ganyan sinabi ni tatay, oh. Madalas daw palang bata, ganun. Lalo pag close sila. Kaya ingatan nyo rin yan. Ako, yung mga anak ko, anak sila. Hindi tayo magbarkada. Pero, ingatan ko yung naging close si Peter at Stephen. Kaya nabasag yung TV. Naku, anong gagawin? Sabihin pa natin to. Paluin tayo malakas. Kasi sabihin natin siya na. Eh, nagkaisa sila. Di ba? Mga ganon. Ang sinasabi ko doon. Ayan, so kailangan na iwasan. Okay? Ayan, naiwanan ba ako? Hindi, doon sa yung anak niya. So, nagkakaisa minsan yung mga parang loko-loko eh. Pero iwasan natin yun. Sumbong mo, uy, sinungaling ka. Ganun yung mga agad, para hindi na... Eh, tayo magkapatid tayo eh, di ba? Kapatid tayo forever. May mga kwentong ganyan eh. Eh, nasa mali kayo eh. Gusto ko maging tama ka, kuya, ate. Amen. Hindi kita, ano yun dyan, hindi kita konsintihin. Naintindihan nyo? Yung pala yung naalala ko yan. Kasi mga pamilya dito, dalhin nyo yung pamilya nyo sa maayos. So, naintindihan ko, iba-iba rin talaga tayo ng ano. Pero hanggat maaari. Yun, so last na tayo. Verse 32. But call to remembrance the pabasa nga, ready, go. But call to remembrance the former days, in which after ye were illuminated, ye endured a great fight of afflictions. Ano yung sabihin ng remembrance? Alala, but call to remembrance. Alalahanin mo. Ganun lang yun. Pwede rin sabihin remember. Pwede rin ganun eh. Parang Ecclesiastes 12. Pero ganun yung call to remember. Sabihin, sadyain mo, alalahanin mo. So, paano natin ma-provoke yung to good works yung mga tao? Kasi may mga negative na bagay eh. Yung iba naman, nag-focus sa negative. Nasabi ko tuloy yung point. No?
Kaya nagkakagulo, ang kwentuhan lagi negative. Nakita mo ba si ganyan, ganyan yun, ganyan yun, ganyan yan. Amen. Binibring up pa yung negative. Matagal na, napagtagumpayan na kunwari ba yun, kukwento na naman. Even worse, iba, tatawanan pa. Alam mo, so, ganun pala ginawa niya. Minsan, alalay ka na doon, lalo na kung alam niya ng mali, nagsisiya na. Magkukwentuhan niya mo para para mukha kang magaling. Kaya kung gusto niyong ma-provoke yung taong gumawa ng mabuting bagay, especially kapatid mo, focus on the fact on God's work. Amen. Work. Okay, focus. Alam niyo focus, di ba? Parang dito, yan ang camera, nag-focus yan, autofocus yan eh. Pero pag focus, alam niyo yung focus ba? Kanina, nakatingin ako dito, baling. Babaling mo, tapos zoom in. Ngayon, pag nag-zoom in ako dito, katulad yan, nakatingin ako kay Rain, kayo medyo lumalabo kayo ng konti, di ba? Walang problema, nakatingin pa rin ako dyan, kung may ganyan dyan, makikita ko yun. Pero ito, dito ako nakafocus kung kailangan. Okay? So, ganun din sa ating mga nangyari sa church, may masama, may sobrang sama, may maganda, may mabuti, may okay lang, may neutral. Saan tayo mag-focus para ma-provoke sila sa good works? Kahit sa pagsasalita dito alam niyo, sa dami ko sinabi. Kaya may closing tayo lagi, conclusion. Doon tayo mag-focus para pag uwi natin, yun naalala natin. Ginamit natin yung mga ibang bagay kanina, introduction. Pero doon tayo mag-focus. Kaya sabi dito, call to remember the former days. Noong mga unang panahon, ano bang ginawa ng Diyos sa inyo? Kaya subtitle dito, una, niligtas tayo, sabi dyan, dito ba tayo sa... yun na yun. So, ang sinasabi kasi kaligtasan dito, more on physical, di ba? So, after you were illuminated, pwedeng gano'n, may pinaintindi sa'yo. You endured a great fight of affliction. So, dati naranasan mo yung ikaw ay naparusahan na napahirapan, may in-endure kang problema, kung ano man yan, labanan, di ba? At even worse, sabi dyan, partly whilst you were made a gazing stock. Familiar ba sa gazing stock? Sa panahon natin, ang ginagamit ngayon is laughing stock. Kung alam niyo yung laughing stock, gazing stock, yung kayo lagi pinapanood, tignan to, makapahiya to. Napahiya. Yung iba, gano'n ng kaya iba nanonood ng kung ano-ano, bata. Kasi iba naman, pinapahiya ibang tao kasi alam nila, para kung kalaban nila yun, pahiya, ganyan. Sinasabi dito, kayo mismo ay napahiyan. Dumating kayo sa pagkakataon na kayo yung inaasa, pinapahiya, yan, both reproaches and afflictions. Amen. Minsan ganun yun Kunwari na lang ay kung ano man yan, malang nagkamali ka, tapos ipofocus pa yung pagkakamali mo. Sa atin, nangyayari sa atin yun. Anong ginagawa sa atin ng mga iba para pahiya tayo konti nyo? Wala naman kayong magandang building. Though, nire-reverse nila yun And then, hindi ka naman nag-aaral, kung ano man yan. May mga panahon na tayo ay napagtawanan. And partly whilst you became companions of them that were so used. Naintindihan niyo ba yun? Ulitin ko Whilst you became the companions of them, naging kasama kayo ng mga that were so used. May sabihin nun, nagganon din ang sinapit nila, parang ganon. At pag use, parang usual or nakaugali na or usual. Ibig sabihin, kaya ang point ko dito, Kaya point ko dito, sub-point dito, sufferings common to the brethren. Parang sinasabi sa 1 Peter. Huwag ka sabihin, ako napagtawanan ako, yoko na. Uy, kami din. Kukwentuhan pa natin. Ako mas matindi pa nga di ba? Nasigawan ka sa soul winning. Ako din. Ganito pa nga sinabi niya So, provoke yun to good works, di ba? Kahit na negative, sinasabi na nga dito na normal yun minsan. Gusto naman. Go check. Kasi yung point natin the focus on the fact that of God's work, no? So, ganun ang gawain ng Diyos Yung mga lingkod niya, sa umpisa, parang bida sa pelikula, di ba? Sa umpisa yan ay talo-talo, matatalo, ganun talaga. Yan.
Yun ang ano natin. Pero mag-focus ka, mamaya sa after nito, na ngayon, nahirapan ka, tagal umasenso. For ye have compassion in me in my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods. So, nanakawang pa sila. Kasi nga naman, katulad ng si Paul talaga to eh. Kung si Paul ay kinawawa, di ba, sinis yung kanyang pera, tapos nakita, kaibigan mo siya, wala rin kwenta to, Kristyano to, hindi naman to, nakawang ka rin. Ganun po yan, di ba, damay-damay yan eh. Kahit saan. Pero yan, so spoiling of yours, knowing in yourselves that ye have in heaven a better and enduring substance. Nakita niyo yun? Kaya ang next point dito, subpoint lang sa focus on God's work. Ano ba yung God's work? Una, hinahayaan niya tayo minsan mapahamak, pero niligtas niya tayo, physical and spiritual. And then, yung kung ano man yung suffering mo, common naman yan sa lahat eh. Pero, ano yung pinaka-dahilan? Bakit hinahayaan tayo ng kapakapangyarihan Diyos na mag-suffer? Kaninang topic, kaninang umaga, ano? Rewards, di ba? Cast not away therefore your confidence. Sabi siya, sinita ako. Nanginig ka na. Di ba? Huwag ka manginginig. Tiwala lang. Kasi dito, sabi diyan, huwag mo daw itapon yung confidence mo. Kaya kayo may confidence kayo mag-solve winning. Bakit? Natutunan mo, tama to, maganda to. Yayanigin ka ngayon na iba. Di ba? Uusigin ka. Oy, bawal yan. Paano mo sabi? Kaya huwag mo tayo pagpapalit yun. Cast not away therefore your confidence. Which had great recompense of reward. Pag malakas pala loob mo, dahil malakas ang loob mo, ginagawa mo yung dapat mong gawin, tuloy-tuloy, when makatuloy-tuloy ng reward, marami ka ring reward. Yun yung sabihin dito. Kasi ang focus talaga ng kalaban yung ma-discourage ka, mangihanig ka, huminto ka, hindi man huminto, bumagal, di ba? Kung dati, every week, nakakalima ka, every week. Nung medyo inaasar ka na, kala mo, ano ba yung asal winning, ano na yan, hindi naman tayo ganyan eh. Anong nawiwirdoan ka na, tayo lang ba gumagawa nito? Di ba? Minsan ganun mga bata eh. Kahit pa makita mo si pastor mo, pati si pastor ko, nakakaya lang si pastor. Minsan ganun eh. Huwag mo na ipagpapalit. Tuloy lang natin to, hanggang 39 to. For you have need of patience. Ganun talaga, ganyan ang God's work. Kaya inahayaan ngayon mag-suffer, kailangan mo ng pasensya. Matutunan mo yon at later magagamit mo yon. Pag pasensyoso ka na talaga, alam mo na. Kung nakatsaga ka na mag-solve ng isa, dalawa, hard case ang next. So, kung yung naipon mong pasensya at knowledge, at pasensya rin. Kailangan tayo pasensya eh. Kahit anong talino mo, talagang darating yung isang tao ng ewan ko ba ito, ba't ganito to? Kailangan pasensyahan. Magagamit mo yon. That after ye have done the will of God, ye might receive the promise. So, yung promise na yan, parallel yan sa reward. Okay? So, again, ang point natin, last natin, na focus on the fact of God's word. May reward siya. Yes, may paghihirap, pero may paliligtas. And then, yan ay common sa brethren. Hindi ka natin ma-discourage. Lahat tayo ganyan. Yan, parang ganun. 37, for yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry. Sino yung inaabangan nating dumating? Ayan ang alam natin yan. Darating si Jesus ulit, babalik siya. Kasi kung hindi, alam nyo, talunan tayo. Ano tayong ewan dito, iniwanan na kayo ng Diyos nyo, di ba? So hindi, kaya yan, tama yan, ibabalik natin yung ating end times, no? Marami nang kailangan turuan ulit. So, sinasabi niya dito, siya ay darating. Siyang darating ay darating. Kasi sigurado niya at hindi maghihintay. Sinabing tari, hindi nagpapalate. Kaya huwag din tayong palate. Amen? And then yan, tapos na yan. Actually, balik ko lang pala dito yung 38 and 39. Doon yan sa point number 4, no? Now the judge shall live by faith, but if any man draw back, ano yung draw back? Backslide, my soul shall have no pleasure in him. Nga sabi lang niya, kung may faith ka ba, diretso lang. Hindi ka magba-backslide. Kasi pag nag-backslide ka, parang sinabi yung my soul shall have no pleasure in him, in simple terms, maaasar ako sa kanya, magagalit ako sa kanya. So, iwasan natin yun.
nag-umpisa kang tama, maayos naman, di naman napakahirap ng problema, ng pagsubok, tapos backslide ka agad. Yung 39, pang ano na lang to, but we are not one of them, not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. So, kinontras lang yung mga backslider. Ito, hindi. Ito yung tama, ito yung mananampalataya. Amen? Amen. Ano yung last point? Focus on the fact of God's word. So, nagliligtas siya, kaya niya magligtas, sinusubukan ka lang niya minsan. Ganun ang Panginoon, ganun. Pag nakafocus ka doon, at nakakita ng ibang tao yon, ako din. Di ba? Yan ang gusto natin. Mapubok tayo ngayon sa pagtitiwala lalo, gumawa pa ng mabuti, magpatuloy. So, yun ang cool. Yun ang dapat. Okay, so yun lang. Provoke each others to good. Ayan, bago ko makalimutan, ano yung mga ginagawa ng iba dito para ma-appreciate lang natin. Ayan, si Kuya DM nyo, minsan ang hirap magpa-awit yan, sinasabi ko sa inyo. Pag nakikita nila ito, kumawit. Minsan, sa halip na sabihan kang lumakas, parang wala naman. Ilang beses ko na sinabi, ilang linggo na Huwag na lang. Ganun po ang attitude minsan namin nandito. Kapag ikaw pastor na, hindi pwede yun. Positive ka lagi. Amen. Mararamdaman yung mga tao, ayaw niya, sige, tigilan na natin to. Kaya minsan dinibito ko yung ganun, di ba? Nakatablan. Tigilan natin to, nakahirapan din kayo, nahihirapan ako, nahihirapan kayo, titigilan natin. Pag na-discourage na ng gusto. Okay, so wag tayong ganun, obviously. Tubo, yan ano yung ginagawa sa inyo? Iba, yung pinapaawit kayo minsan, di ba? Maganda yung bagay na yun. Magkaroon ng confidence, lalo mga bata. So, natuwa ako doon. Yung inaano kayo, awit tayo. Ayoko. Sige, kaya mo yan. Di ba? Amen. Hindi kayo maasal, ganyan talaga. Kahit sa school nyo Magre-report ka. Mahihain po ako Mamaya, hindi ka na mahihain. Kasi napatunan, kaya ko naman pala tagal mo nakikita yung teacher nagre-report. Ganun lang, gayahin mo. So, provoke. Ano pa yung mga? Maging matalino, mag-aral. Ito ginagawa natin dito Kaya dito tayo makukumpara sa iglesia ni Manalo kung kanino man. Ang layo. Yan, kahit mahirap, tuloy lang. Saya nga Amen? Amen. Yun, mag-amen din kayo minsan. Hindi call niya. Amen. So be it. Amen. Totoo yan. Preach yun. Ayun naman totoo. Kaya hindi kayo nag-preach, gusto mo i-preach kasi totoo. Boom. Amen. Pag ikaw naman, amen din kami pag tama. Amen? Okay, let's pray. Lord, sa simpleng topic ngayon, lumalim kami bandang uli sa mga issue nga po, Lord, sa mga misinterpretation dito, problem text, Hebrews 10. But basically, Panginoon, to provoke ourselves, yung bawat isa, Panginoon, lahat kami dapat mag-encourage sa bawat isa, yung mga gagawin kami, parang bawat isa, Panginoon, ay hindi lang basta gumawa mabuti, but sila ay maudyukan, to do more, to do better. Each time, Panginoon, I pray, kayo po yung pinaka-ultimate nagprovoke sa amin, Panginoon. Walang tatalo, Panginoon, sa ginawa nyo. Maalala namin talagang kayo pinagsakripisyo, na kayo nagkatawan tao, Panginoon, nahihirapan, nauuwaw, patuloy, makatotohanan, matapang at the same time, makatotohanan, matapat, mapagmahal, Panginoon. Ito yung magprovoke sa amin, Panginoon. At even kami, bawat isa sa amin. Ay minsan, yung iba ay hindi nakuha. Panginoon, hayaan nyo mag-udyo ka sa bawat isa, mag-aral, Panginoon, magpuri, magtapat, magmahal, magtulungan, lumaban din sa kasinungalingan, Panginoon, mag-soul winning, at napakaraming bagay, Panginoon. So, tulungan ng bawat isa. Again, kayo po yung mga luwalhati. May ginagawa ng gagawin namin. So, ayun lang po, kayo mag-ingat ulit sa bawat isa. Sa the coming weeks, Panginoon, kayo magbigay ng katuparan sa mga plano, Panginoon, sa pag-aaral, sa trabaho, business, Panginoon. Ingatan yung bawat isa. Kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.